If I have the 13, I will accept. Soto Ters reporter. Ano na yan? Kumbaga, kung ako dito kay Cheese Escudero, mag-ano na siya, sa balutan na siya. Ah, kung yan kung yang si Soto mauupo bilang Senate President at hindi na itong si Chis Escudero, iba hong larawan ng ating makikita sa impeachment trial ni VP Sara. At kung ang maupo naman bilang Senate President itong si Rodante Marcoleta sa pagpasok ng 20th Congress, mas iba hong impeachment trial ang makikita natin diyan sa Senado. Tayo hindi naman kahit na sino. Ang sa tingin natin pwedeng umupo dyan, Hingan natin. Yang si Senator Rodante Marcoleta, yan, pwede yan. Sino ba? Jinggoy Estrada, siguro, pwede yan. O sino pa ba? Itong si Soto, ayoko kasi nasa alyansa yan eh. Sumama sa alyansa ng mga mambubudol, panalo na siya kahit anong mangyari. Ito, magpakatotoo tayo. Kahit na walang ginawa yan sa napakaraming panahon na panunungkulan niya bilang senador, mananalo at mananalo ang senador yan dahil meron ho siya bulaga. Nakikita ho siya doon. May name recall, household name na ho siya. Kahit sino nakakakilala sa kanya, di ba? Kaya ano ho yan talaga, kumbaga isa na ho siya. Silang dalawa nitong si Ping, yan, kahit ayaw ho natin, yun na talaga ang totoo. Mananalo at mananalo. Kung nagkaroon man ng dayaan, pinanalo tong dalawa na to, posible. Kasi dyan sa automated election na yan, wala naman nung sigurado. Ang sinasabi ko natin dito, nung pang-una, sinasabi natin, hindi ka panipaniwala, hindi tayo dapat magtiwala dyan sa automated election. Dahil maraming hokus-pokus. Magkagayon pa man, nanalo na ang nanalo, natalo na ang mga natalo, focus na ho tayo sa mga susunod na kabanata ng politika sa ating bansa. Ano ba yung mga susunod na kabanata na yan? Pagpuproklama ng mga nanalo ng mga senador sa papalapit na ika nga, dito sa pagpasok ng 20th Congress, sino-sino yung mga yan. Di ba? Kung ano ang magiging timpla ng impeachment nitong si Vice President Sara Duterte, yung impeachment trial. Kung makakauwi ba dito sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tayo ay umaasa na sa lalong madaling panahon makapanumpa diyan sa Davao City itong si Senator ay Mayor Rodrigo Duterte. At dito sa bahagi ng video natin na to, alam niyo na ho kung anong pag-uusapan natin. Siyempre, itong si Yorme Isko Moreno, nag-ala President Rodrigo Duterte itong si Yorme dito sa interview niya dito kay Ma'am Pinky Web. Nabulaga ito si Ma'am Pinky Web. Ito, pakinggan na lang muna natin Yorme, mga good kabayan. evening. Maraming salamat sa iyong oras at sa pagbisita dito kahit na traffic. Oo, maraming salamat sa iyo, Pinky, at sa lahat ng staff ng Bilyonaryo at sa ating mga televiewers. Magandang gabi po sa inyo. Hindi ka pa ba pagod? Konti lang. Siyempre, I have to deal with our volunteers. At least, the very least, thank them sa hirap for, I think, 8 months, no? 8 months of uncertainty and challenges. But I just want to be with them and try to shake hands, as many as I can, to show our gratitude as a team in Action Democratico. 8 months, 45 days lang po ang ano. Oo, but campaign period. when you filed your candidacy, well, marami ka ng activities to reach Paparamdam ka na. reach people, but we went back to the old ways. And I think there are things in the old times na pwede pa rin and applicable pa rin on how to, talk to people, which is the town hall meeting. So we've been doing that since October 9, up and down. I mean, morning, afternoon with Gia Atienza and the Yormes Choice. And awa naman ng Diyos, dumating yung kampanya, settled na yung isipan ng tao because a lot of things were thrown sa party against ni me. VP Sara. Emotional, and some are technicals, but the people needs answer, and I answered it the way kung paano sa kalsada. Bakit ba, no? Bakit ba naisipan mo talagang bumalik? Ano ba yung nakita mo sa Manila na kinailangan mong balikan? Well, it started deteriorating. No? I've been telling ate and the group na sabi ko, I think hindi natin makukuha ng passion show lang
yung city's problem. No? We have to show, you have to create extra mile, effort to put things in right perspective. A lot of businessmen were worried about the zoning, the abuse in the zoning board, no, and the abuse on some government employees, and the basic services like the health centers, yun, masyadong ikinagalit yun ng tao when they had it online schedule. Yun nga yung narinig ko sa isa sa mga kampanya mo. Oo, medyo nagdamdam talaga ang tao doon. Plus, the fact that nangadugyot talaga ang Maynila. And we became, I think, the data will show, we became number 1 in the crime index in Southeast Asia. So this, well, hindi ko naman ipinagkait itong mga data na to, itong mga ano to sa kanila. Sinasabi ko to, but ikinipit balikat na lamang ng ilan. But when I went down, may insidente sa Antonio Rivera, may malaking sunog. I went there na nakikiusap yung mga tao, puntahan sila. So it's about 11 p.m. No? Then I went down and doon nag-start yung word na bumalik ka na. That thing viral. No? Yeah, sabi ko, why the people are looking for somebody? Kailan yun? Kailan yung binisita mo yung sunog? Anong buwan? I think July or August. Pero Yorme, kahit nasabihin po natin na nanggaling sa mga tao yung bumalik ka na, nung natalo po kayo during the 2022 presidential race, I know you had your own TV show. Yeah. Wala ho ba dun sa pakiramdam mo na, just to be honest, that you wanted to come back? You wanted, No. Kasi hindi ba medyo nabitin din yung iyong No, pagka-mayor not sa really, Manila? because I trust her. I really trust them. All of them, including those 2 congressmen who your guests, I think a few weeks ago. All of them, I really trusted them that they will do their job because, modesty aside, dinurture ko naman lahat sila eh. Lahat naman sila participated. I did not govern on my own or capriccio lamang. I tried to involve them and nurture and hone them to do service. Siyempre, nung nawala na ako, medyo okay lang naman yung mag-iba ng kaunti kasi gusto mo na sarili mong, what you call branding or sarili mong pagkakilala. But yourself is, kumbaga di mo naman kailangan pasikatin na sarili mo eh. Kusa ka naman sisikat kung nagtrabaho ko naman talaga at nagtatrabaho ka talaga. Naturally, people will love you. Remember, Totoo yan mga kababayan, hindi mo kailangan pangalandakan na ganito, ganyan. Makikita ng tao kung ano ginagawa mo at doon sila magdidesisyon sa mga kung anong magiging pananaw nila sa iyo. Ang pangalan kalaban nitong si Yorme, na masyado ho siyang nagpalamon sa politika. Masyado siya nagpakaaso sa administrasyon. wala namang gastos talaga ang boto. Ang boto binibigay ng tao base sa resulta ng trabaho mo. No? And a lot of things were not continued. So, I think that is the ng konsepto nung resulta, na overwhelming result nung boto. Bakit hindi nila ginawa ang kanilang trabaho? So let's name them. I guess you're assuming, I'm assuming that's Congressman Abante, tama ba? And Congressman... Sila, mga yung mga alaga namin. Si Joel Chua. Okay, panalo si Joel Chua. Yeah, in a very slim margin. Si Roland Valeriano. Si mga alaga Joel naman Chua namin. won by 4,000 votes. Yes. Valeriano won by 6,000 votes. Yes. Abante lost by 1,000 Yes. votes lang, ha? Yes. So, sinong sinasabi mong... Lahat sila, mga katim ko lahat yan. Mga alaga ko yan. Wala naman sa kanilang naiwan sa'yo. And lahat sila was with Mayor Honey. Yeah. Yes. Because maybe they opted to believe on what they want to believe that they're doing their job. Which I respect. As you can see, during the campaign, wala naman akong binatikos sa kanila except that yung personal attack nila,
tingin ko nag-boomerang lahat sa kanila. Okay, let's clarify this. Wala kang, sabi mo, wala kang personal na attack sa kanila. Of course, Yes. pag-usapan natin yan, no? Kasi sa Manila, please correct me if I'm wrong, Yorme, Sure. 6 districts, right? Yes. 6 po yan, dati iyo. Diba? Yes. 5 sa kanila, pumunta kay Mayor Honey. Yes. Naiwan kay Mayor Honey, isa Yes. napunta sa'yo. Sino po yung napunta sa'yo? Si Ernix Junicio. Okay, si Junicio. Alright. So, wala ngang naiwan sa'yo, pero hindi mo sila binatikos. Pero nung pumunta naman sa'yo, si VP Sara, at nangampanya talaga doon, ay siya naman ang bumatikos doon sa mga congressman, di ko ba? Eh, hindi ko naman pwedeng pigilan ng damdamin katulad ng isang botante o yung kung ano sasabihin niya sa kandidato. Hindi naman pwedeng magbalat sibuyas ang mga kandidato o mga taong gobyerno kapag binabatik ko sila ng mamamayan. That's a price they have to pay of what they did to a person or to a group of people. But as a matter of fact, when we campaign, very clear yung message namin sa Yorme's Choice. Sabi ko, magsabi na lang kayo ng gagawin ninyo kung kayo'y papasok at kung kayo naman ay pabalik, you just tell them what you did and let the people decide. And awa naman ng Diyos. So, yun naman talagang nangyari. Doon sa 6 districts, no, Yorme, 3 yung were participating rather in the Quadcom or yung sa confidential fund. So I'll identify them, sorry. They are Congressman, Joel Chua, Congressman rather. Roland Valeriano, Benny Abante. Yung po, Nako. dalawa po, panalo, Markado na yung isang mga yan, casualty, markado na. isang talo si Congressman Abante. Paano po yung magiging working relationship ninyo? Well, they have their own house. They call it the House of Representatives. I hope they will do their job there. And ako naman, nanawagan na ako sa mga leader at mamamayan na magbati-bati na. No? Because there's so much words thrown to us. Very hurtful. In fact, mararamdaman mo yun, alam mo yun sa proklamasyon. Even they're winning, nobody appreciate their winning. Nung tinaas yung kanilang mga kamay, ganun ba? Well, you can ask Paulo. He was there. Paulo Barcelon, a reporter. From Bilyonaryo. Wala talaga. But kaya nung naramdaman ko yun, na there's so much hate against them, sabi ko na lamang, ano na tayo? Yorme, why is there hate against them? Is it because of VP Sara? Or is it because of you? I don't know. But one thing is for sure, alam ng tao na inalagaan ko sila. We nurtured them and gave them a chance, and they opted to gang up on me. I think yun ang... More sa'yo? Hindi ko alam. Kasi it's a fluid. I cannot just monopolize feelings and baka meron ding galit about what they did to Duterte family, the abuse of authority being done to the Duterte family by them, those congressmen mentioned. And we saw it on television. Masyado naman kasing garapal, abusado. Garapal. At Yan. Galing na mismo kay Yorme. Masyado talagang garapal ang ginawa nila sa mga Duterte. Di lang ho kay VP Sara, di lang ho kay Tatay Digong, maging kay Mayor Duterte. Kung pwede nga lang nila sigurong gurgurin ang mga Duterte na to, ginurgur na ho nila, kaso hindi lang ho talaga pwede. Wala namang mangyayari. Pagka ginurgur mo yan, yung mga taga-suporta talagang ika nga hahanap sila, pero hahanap sila na masusuportahan, pero sigurado ho tayo kailanman hindi makakatikim itong mga itong mga loyalista, itong mga nasa administrasyon doon sa suportang ipapakita ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sino man ang susuportahan nitong si Tatay Digong, di ba? Wala ho silang mapapala kahit na anong gawin nila, hindi nila mawiwin ang damdamin ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Pagkatapos ng ginawa nila na yan kay BP Sara, pagkatapos ng ginawa nila yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Visayas at Mindanao talagang Duterte pa rin. Ngayon, kung magkakaroon ng pukpukan, yung tipong parang 2022 presidential election, hindi ho makakapalag yung mga taga-NCR. Ano ang ating sigurado dito? Hindi ho sila makakapalag.
yung mga taga Luzon, hindi ho sila makakapalag pagka nagsalita ang Visayas at Mindanao. Talagang nagtulong-tulong para maipanalo kung sino man ang kandidato nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mananalo at mananalo ho. Ngayon pa lang nakikita na ho natin kung ano magiging landscape ng 2028 presidential election. Bakit pinag-uusapan natin yan? Kakapanalo pa lang nito mga to. Dahil doon ho tayo papunta. At kaya ho tayo excited sa 2028 dahil doon pa lang ho talaga tayo makaka-move on, magkakaroon ng pagbabago dito sa bansang to. Sa 2028 pa lang ho. Pero dito sa susunod na 3 taon, puro sabaw-sabaw ho ang mangyayari dito sa bansa na to. Ipinamumukha pa sa atin na kapag binabanatan nila yung isang kandidato, nagkakapera sila. Because they get 70 million, 100 million, AKAP, AIX, and so on and so forth. So, I think, even in the national slate, napansin ko, alam ng tao Alam ng tao yung sitwasyon. So, they pay the price. And I think they should learn their lesson very well. It's a very painful lesson to any candidate. If I were in their shoes, I will feel the same. I have to... Kailangan ko ayusin ang sarili ko kung ako yung nasa sitwasyon nila. Nung kayo po ay tumakbong presidente noong 2022, kayo po natalo. Yes. Marami din po ngayong sinasabing kagulat-gulat na natalo this election. What kind of advice will you give those who have lost the senatorial race, the congressional race, or even the local race? Yeah. Well, ako... Monday evening, I was watching television across channel, and I saw the trajectory. And I said to my team, si Tito Lito, sabi ko, maggayak na kayo, magligpit na tayo ng gamit. Bukas ang umaga, antabayanan lang natin to, bukas ang umaga, lalabas ako sa Capital Report. And immediately, I think, early morning, I congratulated, even though it is not official count, unofficial count by other stations who naka-hook up sa Comelec server. Sabi na ako, I conceded, face losses, or alam mo, harapin mo na kagad ang katotohanan, yung mapapayo, harapin mo na kagad ang katotohanan, you move on with your life, and be a man enough to, accept defeat. Yung halimbawa, sinabi ko, congratulations sa President-elect Ferdinand Marcos Jr. At marami salamat sa supporters natin. Tahimik na tayo, umuwi na tayo, magpahinga na tayo. Because why do you have to say that? Let's put that in a community level. Kapag hindi ka pa sumusuko at alam mong talo ka na, mainit pa rin ang ulo ng mga tao mo. At damdamin, yung alimpuyo ng tao, nananatili pa rin. But as a leader, ikaw na mismo lagi ang nagsasabi, tiklop na lamesa, tapos na telon, bumaba na telon, uwi na tayo, pahinga na tayo, maraming salamat. I think that's the first advice, because the fastest that you can move on with your life, yung sakit, masakit matalo po, I'm telling you, twice na ako nadadali. Senator, Presidente. Masakit matalo. Don't get me wrong. Iiyak ka lang saglit. Pero be man enough. Talagang ganon. May panalo, may talo. Then you can move on with your lives. Because if not, para ka nananaginip lagi. Napapanaginipan mo lagi hindi mo matanggap sa buhay. So, para bang lead by example, tanggapin mo, sabihin mo, announce it so that your followers will also accept it. Parang ganon. Yes. So maybe that would be the advice you would have. Just very quickly before we go on a break, kayo ba nung araw ng eleksyon ng 2022, did you know you were gonna lose? No. Yes. Sa perspective ng data gathering, the last survey was done, I think, a week before. And if you are talking of 7,100 islands with that kind of lead based on surveys, sabi ko, exercising infertility na to. Yari na tayo. But we must continue. Because sabi nga, fight is a fight hanggang dulo.
ilaban natin. If you believe on something, hanggat hindi naman tapos at hindi pa naman nagpapasya ang utaw, tuloy-tuloy lang. But nakita na namin yon. Sabi ko, hindi na tayo makakaikot ng Pilipinas. Kulang na to sa oras. Hindi natin aabutin. And that the same thing happened to Manila. On April 23, Okta Research came up with 63% sa atin, 18% kay ate, doon sa pangatlong kandidato, 16%, no? Alam mo, lumabas sa eleksyon ng based sa Okta Research, no? Publicly it was published. 60, 21, 17. Kasi plus minus 3 yan Yeah. ang margin. So, nakita mo yung ratio, nandun na siya. Kumbaga, yun din halos yung lumabas. So, yung experience namin of losing, feeling losing ahead of time and feeling winning ahead of time, pareho yung pakaramdam. Talaga. Oh, talagang ganun na pag-olats. Pagka panalo, salamat sa Diyos. Was there anything that you learned from the 2022 elections na nung umpisa, maraming nag-iisip na ang lakas ng pag-asa mo. Parang isa ka sa mga top choice nung umpisa nung kampanya. Pero bumaba ka Nagkaroon ka ng downhill, kumbaga, na projection, ano. So, was there anything you learned from that campaign that you had to implement in this campaign to be able to make sure you would win? Kasi I took, somebody lied. That is a fact. You took what? Basta, somebody lied As somebody lied, in front of me. Nagsinungaling. Sa akin. And I took that personally and brought it to the campaign. May nagsinungaling sa'yo. Sino yun? Basta, wala na yun. Sabi ko kasi, pass is pass eh. Sino yun? Somebody, basta ito lang yun. Para for the sake of our people. Total, wala naman na yan. Oo. In fact, yung iba nga dyan, tinulungan ko pa nitong halalan. Hindi ba ikaw nagsinungaling? No. Di ba sinabi mo hindi ka tatakbo? Yes. Oh. No. You're asking, no. You are asking what kind o anong mga leksyon Lessons. na pwede kong natutunan noong 2022 na hindi ko na in-apply o in-apply ko. Diba? No, meron akong ginawa. I took it personally because in front of me, in this long table, on the other side of the table, somebody lied. Ay, alam ko na. Somebody Sinasabi lied mo, in that conversation. Babae ba yun? Basta when I Babae left, ba yun? when I left, I took that personally and Nagalit ka ata nun. hindi, kasi ano lang, medyo pagpapasensya nyo na ako, Pinky Misa. Misa magaspang lang talaga ako. But it doesn't mean I'm really a bad person. It's just that masakit lang pag sinungalingan noong ikay harap-harapang pinagsisinungaling. Okay. That lesson, pagdating Hindi ko dito, alam yan. Sa mga nakakaalam dyan sa ano na yan, nandyan yung email address ko I-ano nyo, kwento nyo sa akin yung long table na yan. Di ko alam yung istorya na yan. Nakalagto ko, dami ko talagang di alam. wala na, nanamlay ako. Sabi ko, hindi, sa taong bayan na lang ako makikipag-usap. At least sa taong bayan, totoo. Pag ayaw sa akin taong bayan, iismiran ka lang eh. Pagka gusto ka naman ng taong bayan, katulad yung mga lolo't lola ko, mga lolo't lola ko, I heard what you did during Monday's votation. Anong nangyari? Di ba, boboto sila, maaga. Matutuwa ka naman doon sa mga matatanda. Dahil? Ayaw nilang pahawak sa BEI. Baka They na wanted to mabago yung protect boto nila their sa akin. ballot, no? Inakyat pa nila sa third floor. Talaga? Marami. It's a simultaneous report. So mga lolo't lola ko, I love you. Thank you very Pero much. naging, nung mayor ka, I remember one of your campaign promises was really to get them jobs. Tumatak kasi sa akin yun, Yorme, kasi sinasabi mo before, nangangampanya ka pa lang nun, may video ka nun that you wanted the private companies to employ, I don't know, 20% ba yung sabi mo? At the very least. 20% na senior citizens. Yun yung iyong way para magkaroon ng trabaho naman yung mga... Those who are able, Yeah. those who are able, still functioning, mapapakinabangan nila sa hanap buhay nila,
ay bigyan nila ng pagkakataon. Because the Japanese is doing it. The Taiwanese is doing it. So I think the Filipinos can do it sa mga lolo't lola natin. And in fairness, shout out sa Jollibee, McDonald's, Yun ang hiningan at mo, kung sino-sino sinabihan mo pang eh, di mga ba? kumpanya. Pasensya na kayo, kailangan kong batiin. I have to give credit where it's due. Those company Yeah. really hired PWD, solo parent, and senior Yeah, that was citizen. In that was fairness, very important when you did that. We need to take a very short break. We'll be back with move to other topics, no, Yorme. So yung sinabi mo ngayon, I need to ask you this because ikaw din ay nangako na hindi ka tatakbo, di ba? Yes. I know sinagot mo na to, but kailangan ko lang ulit tanungin. You went back, you didn't honor your word also to your vice mayor back then. Na naniwala na nasa kanya na ang mayoral post at hindi ka na babalik. Tama naman yun. In fact, alam din niya eh. Alam niya yung mga schedules namin eh. That I am retired. She knows it. In fact, I told him so many times. And trying to give her data as a matter of concern at malasakit sa kanya. Kaya lang talagang hindi niya kinaya yung mga nakapalibot na congressman. She were made to believe that she's doing okay. And those people, yung mga congressman na yun, ano naman yun eh, personal interest lang naman ang gusto nung mailigtas ang ulo nila eh. My concern is the people of Manila. Nako. I asked the people of Manila to vote for you. At some level, whether it is small, I don't know how you sukatin, no? Yung kung paano masusukatin. I said you are a good mayor. And you did not. Anong mukha naman ang iharap ko sa mga taga-Maynila na ipinagpariwara ko sila? So you were, would it be right to say you were very disappointed with the performance? Yes. Very disappointed, Yes. ganon? Yes. And we ran a data, I think that was May or June, may isang nagbalak sa Maynila. Tinest namin data. And it's overwhelmingly mananalo yung tao na yun. May nagbalak na tumakbo. Yes. Nira niyo yung nag-survey yung kayo. particular person na yun. Hindi si Sam Versosa. No, not Iba him. pa? I think Si Amy Marco? No. Hindi. Basta somebody. We ran the numbers, then overwhelmingly, iboboto yung tao na yun. Si Sam is running for Congress. I think he bought also data in my absence. Kasi madalis ang bumili ng data eh. For them, 2 million is nothing. No? Mga kandidato, mga bilyonaryo naman yan eh. Then, Ikaw hindi? sinubok namin ngayon. Sabi ko nga, maglagay ka nga ng karga, tanong. Karga, yung rider question. So, tinest namin itong mga taon to, talaga si Ate Tel Ender. Sa dulo siya ng walang hanggan. Sa totoo lang. Total, tapos naman ang lahat. In hindsight na tayo, no? Parang, sabi, ba't ganun kasama? Then, nag-rider kami. Nung nag-rider kami, naubos lahat itong mga magbabalak. And overwhelmingly, at 81%, including others, yun ang lumabas na ano. Quick So, question about that. I know you're not gonna say who this person is, but yung nagbalak, wala ho ba siyang kakayanan? Sobrang dami niyang kakayanan. Sobra. Okay. Sobrang dami niyang kakayanan. Hindi ko masabing who is she. Basta, they have resources. She siya, Political diba? weight and other resources and means, no? Okay. Kawawa naman ang ate ko. Di talaga nababagabag ako. And I told them, ito yung... Pinakita mo. Oo. Tapos wala. Hindi ko may kwento sa yung mga masasakit na salita. It's so painful that pinagmamalasakit mo sila. Pero the words that hindi mo makakain, lalo na yun si Joel Chua, who lied here in this show, na wala siyang sinabi in your face, all of you here, na hindi raw niya ginawa yun.
No, that's not true. You said something. You said something that even you yourself cannot be proud of. To me. Okay. All right. Just si Letlet. I mean, just si Letlet. Ayan, oo. Buhay pa si Letlet. Dalawa kayo ni Roland Valeriano. Ngayon lang ako sumagot kasi hindi ko kayo sinasagot ng kampanya. Yan, Ayoko yan. ma-blur. Ayoko ma-blur yung damdamin ng tao. Gusto ko fix ang eyesight ng tao based on program of governance ang i-offer. But in hindsight, yung dalawa na yan, said something na kahit ikaw, Pinky, hindi mo makakain. Naku po. Matindi Yun ang talaga itong dalawa katotohanan. na to. Oo. O now, kung gusto nyo, total, tapos naman ang lahat, edi magpa-lie detector test tayo. Kumbaga, para malaman natin kung sino So, nagsasabi ng you're not totoo. at liberty to tell us ano yung sinabi nilang dalawa. Hindi mo makakain. And the way the actuation, you're in the corner, the way, the physical actuation on how they treat you, yung kung paano ka pagsalitaan ng mga taong at one point in time, they are in the streets, you believe in them, nurture them, hone them, give them chance, you're happy, you became successful, and the least thing that you can, expect is, pare, kape naman tayo. But yung sigaw-sigawan ka't pagsalitaan ka ng hindi maganda, and you have a balls to say in Bilyonaryo that wala kayong sinabi. Okay. You're fooling the viewers and the broadcasters. Be man enough. Anyway, tapos na ang halalan. At least, magkikita-kita pa rin naman tayo. Ngayon ako sumasagot. So not to confuse the people based on emotional voting. I really wanted the people of Manila decide based on performance. But now, Pinky, I'm here telling them straight, be man enough. Naku po. Total lang, tatapang nyo sa Quadcom eh. Pag dito sa television mukhang di ko maintindihan. But pinatawad ko na kayo. O gusto nyo naman marinig. Yan naman si Yorme, mapagpatawad ho yan. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, ako pa kaya tao lang. Pinatawad ko na kayo. Nakamove on na ako sa buhay. Yung pagpapatawad mo ba, of course, mayor ka naman, lawmaker naman sila, magkakaroon ho ba ng pagkakataon na, Huwag silang lalabag sa batas. is that a warning? Of course. Naku. It's a fair warning to everyone. The people of Manila deserves better. They wanted Valeriano. certainty. They wanted rules are put in order. And it's applicable to everyone. No abuse will be done by this congressman under my watch. No. Not a single day. All right. Pag mali kayo, mali kayo. Kung kinakailangan arrestuin ko sila, I'll make arrest. That is a promise. That's how Because that is serious a you are. commitment. Saludo. O yung mga flood control dyan. Ako, Yorme, maraming kaletsihan na nangyari sa lungsod ng Maynila nung nawala ka. Ngayon yung mga naluklok yung mga yan dahil lamang sa impeachment ni VP Sara. Wala namang kwenta, puro sabaw-sabaw lang yung mga yan. Kumbaga, kaya inupo yan dahil sila nang may alam. Sila nang trumabaho sa impeachment ni VP. Kung matatalo yan si Chua, matatalo yan kung sino-sino pang mga bida-bida niya sa Quadcom, paano na lang, di ba? Hahanap na naman sila ng mga bagong prosecutor sa impeachment ni VP. Ang hirap-hirap na, pag-aaralan na naman nila. Kesyo, di ba? Kaya kailangan si Joel Chua, yan si Luistro, yan si Acop, makapasok yan. Kaya ang sinasabi ko natin dito, yung eleksyon na yan, napakalaking kabalbalan sa totoo lang. To the people of Manila. Kasi yun ang kinumit ko sa entablado eh.